Good morning, this is morning and I'm with my family today. Meron siyang parang pang vlog type na na camera. Ayan. Ayan. Pwede ba ako mag-vlog, Dad? Yan ka na naman tapos kapag wala ng vlog ka sa Bok na bagay. Balik. Kapit. Ayos lang. Cooking. Dami ka lang kaaway dyan. Wala naman akong paka. Sana nga wala. Ito naman, nagbablog, naka-play. Ano ba? Tanggalin mo yan. Ano ba? Kababuhin ko yan. Daddy. Ano ba ito? Kaya nga mag-vlog. Wala kang pakialam. Gusto ko lang i-save. Nangilam. Nakalamero ka. Sobrang soft naman ito. Kadiri naman to. Si baluto nito. Ako, soft boiled pan talaga yan. Yan talaga yan. Para yan sa ramen. Nasaan? Nakala ko mabubuksan naman. Kala ko ba kain pa? Ayun muna. Good morning, Biel. Can you get my water that you gave me in the room? Ano gumawa kami ng? Anong tawag dito? Ha? Latte. Latte, coffee. Masarap, rap. Mas masarap na yun. Kahapon. Harap may itlog sa'yo. Soft boiled yan. Yung isang packet ng Ayan. yellow. So, nandito na si Don Tacundo. Good morning. Ikaw, Mi. Kain tayo mga kapatid. Ayoko, okay na. Masarap naman. What's up, Gabriela? Ang si Panton. Lumamig na ata. Oo nga eh. Ating dipit sa corn beef. Pinainit ko yung corn beef. Coffee. Coffee is life. Ilo pa. Ano yan? Ba't nakaon yung camera? Magbablog ka ako, babe. So, ayan na. Yung nagtatantrums dito. Feeling pogi sa camera. So, later, i-open namin yung iPhone. 17 Pro Max niya. So, ito, magpapalit kami, actually. Right? Sisingak. Sisingan yung camera. Sisingahan ko yung mga brood viewers. Bawal yan. Bawal sa content yan. Pababu yan. So, we have corned beef. Morning. Naiinis siya. Bakit ko doon invite daw ako nagko-corned beef? Eh, ano ba? Soft boiled yan. I'll get kanin. Little rice. Little rice. So, ikaw, ano may content mo, Daddy? What happened sa mga patient mo kahapon? Ako?
Kung ano yung mga Same old, cases same na old. meron ka? Ano yung mga sakit nila? Ano ba case ka? Anong Nasa case? surgical ako kahapon. Ano lipat ka? Nag-ward ka ba kahapon? Hindi, surgical ICU. Mhm. So, ano yung ginawa mo kahapon sa... Ang pasyente ko, So, anong pasyente mo? Anong sakit nila? ang pasyente ko merong sarcoma. Meron siyang tumor sa spine. Sakit. So, hindi siya makagalaw-galaw. So they did 48 hours of surgery to her. Continuous? Kaya anterior approach saka posterior approach. Meron siyang 5 drains sa katawan. 5 JP drains na malalaki. School ka. See, sometimes talaga pag magkakasakit tayo, walang pinipili, may pera man o wala. Ano yan? Ito ba yung Mhm. Diba? So, always enjoy life. Tapos ano? Lagi kayong enjoy life. Live day by day. Wala lang. Kasi kapag nasa surgical ka kasi na ICU, wala kang gagawin doon. More on monitoring managing the pain, monitoring the drains, monitor sa bleeding, check mo yung inflammation, make sure na hindi nagpo-progress. Yan ang main goal kapag nasa surgical ICU ka. Kaya hindi masyadong matrabaho compare pag nasa medical ICU. Kasi medyo galing sila ng operating room gano'n. Kahapon kasi nag-overtime lang ako. So binigyan tayo ng Medyo light. duty. Kasi pag overtime sa amin sa MD Anderson, pwede kang mamili ng duty mo. So pinili ko yung light So, duty. nag-work pala siya sa MD Anderson, which is number 1 cancer. Is it number? Hindi ko alam kung number 1 talaga siya. Number Correct me one. if I'm wrong. Don't quote me on this. Number 1 in the whole planet. Wow. Nice. So, Number 1 in the doon whole siya nag-work. Sorry? So, how do you feel pag nag-work ka doon? Ano ba yan? Talk show. Grabe naman yan. Ang tanga. Ano na? So, how do How you do I feel? feel? Kapag nag-work ka doon? Of course, I feel proud. Siyempre. Hindi ka ba nade-depress? Siyempre, of No, course, cancer it's not. patient. Ba't ka madi-depress? Depress na yung pasyente mo, depress ka pa. You Kasi should para I give them- cannot work doon Kasi Alam mo, madadama ko yung kapag nararamdaman ang nila. tao ay nasa dilim na. Pag umiiyak sila, iyak din ako for sure. No. Kailangan nila ng liwanag sa dilim. Nasa dilim na nga sila eh. Kailangan Pero nandun kailangan ka. merong pa rin empathy. Parang, Yeah. di ba, may nag-work kasi na, nag-work na lang, hindi nila nararamdaman yung empathy mo as Host ka ba talaga o ano? Hindi, parang, how do you work? Parang, how do you play the role as a nurse there? Kasi syempre, mabigat Mabigat yung... Mabigat, pero kasi alam mo, kahit saan ka pumuntang area sa ospital, ang isa lang naman yan eh. May cancer o wala. Lalo na kami, nasa ICU kami. Pumunta ka sa ordinaryong hospital, ICU pa din yan, critical pa din yan. So, same. Kailangan pag nasa hospital ka, ang pasyente kapag pag masyado kang soft, nararamdaman, ang anxiety nila lalong tumataas. Pero pag ikay nandyan at knowledgeable ka sa ginagawa mo, ina-explain mo every way na ginagawa mo, all the medication, it will lessen their anxiety. Kasi alam nila na nasa tamang tao sila na nag-aalaga. Yes, Ngayon, kung number ikaw one yan. iiyak ka, papasok ka doon, umiiyak siya, umiiyak ka din. Yeah. Ikaw ba gugustuhin mo yun, nurse mo, napaka-soft din. Kailangan, kumbaga, kapag ikay pabagsak, meron kang sinasandalan at kinakapitan. Ganyan So, kasi. dapat kaming mga nurse, nag-stand out kami for our patient. I know, you need to have empathy sa kanila. Tama naman yun. Pero, mas more on dapat ina-uplift mo ang spirit nila. Marami ang pasyente majority umiiyak sila. Lagi silang umiiyak. Everyday, mga ganyan. Scenario, everyday scenario, ganun. Everyday scenario, umiiyak ang pasyente, umiiyak ang relatives, nag-iiyakan lahat. Pag umiyak pa ako, walang komo. Iisa na lang kami. Hindi. Kapag nandun ka, kailangan mag-i-input ka na. Ha? What? Yeah, K-PAT. Yung K-PAT. Let's try. Okay. So, pag nandun ka, dapat you will lighten the room. Excuse me. Pagpasok ko, like for example, ganito na lang. Kunyari, example, yung pasyente umiiyak, yung relative umiiyak. Pagpasok mo, kailangan hahanap ka ng isang bagay na positive. Di
Diba, sabi nga nila, always look on the brighter side. So kapag pasok mong ganyan, kunyari, Lively ka na, pangit ganun. na lahat ng mga vital signs niya, sabog-sabog na lahat. Bubuksan ko yung chart ko. Titignan ko yung laboratory niya. Kung pangit na lahat, hahanap ako ng positive. Tignan mo yung liver function. Yun yung ibabalita in mo. fairness, her liver function is still okay. So we still have hope. Laking bagay na sa Ayan, mga kaya cancer ganyan. patients. Pag narinig nila na kahit papano, kasi May pag sinabi gumaganda. Nagkaka-hope. Nagkaka-hope. Wala na, hopeless na, Jun. Pangit na, no? Ganyan. Yes, pangit na, majority, but there's still some things to look forward, some options still, gano'n. Pero kasi depende kasi yan sa... Kahit alam mo na sa sarili mo medyo tagilid na, bigyan mo lang sila ng konting hope. Yeah. Na-uplift sila. Pero depende pa rin yun. Depende yun sa Knowledge ng pasyenteng na-handle mo. Kasi meron kasing pasyenteng na-handle mo na looking forward na sila na mamatay na yung pasyente, relative nila. So, hindi nila gusto yun. Not really looking forward. It's just that Tanggap na nila. Tanggap na nila, they wanna cut the agony of their relatives. So most of the time, meron niyang relative na pagpasok, Jod, kamusta? Okay pa ba yung blood pressure? Kapag na-assess mo na, ang gusto nito mga to, nakita mo sa status, DNR, DNA yung pasyente, ibig sabihin, do not resuscitate na, tayong gagawin. Pag nagtanong sila na Jun, kamusta yung nanay ko? Pag sinabi, kasi dalawang kind yan merong nagtatanong na, Jun, kamusta na yung nanay ko? Yung isa hopeful. Yung isa naman, parang gusto nang matapos. So, pag yung isa na gusto nang matapos, Jud, kamusta na yung nanay ko? Ganito, actually, yung vital signs niya, medyo, tingin ko, mga few hours pa to, kasi ganyan-ganyan, yung systolic niya, medyo maganda pa, makikita mo yung heart rate niya, normal pa, So, ito ba yung mga ano na lang sila, anong tawag doon, sa mga pasyente na hinahantay na lang. Yung mga comfort care? Comfort care na lang ba to? Hindi, may comfort care, iba pa rin yun. May comfort care, may DNR, DNI. Merong DNI, ibig sabihin, do not intubate, do not resuscitate. Pero gusto pa rin nilang gawin ng mga usual na ginagawa. Bibigay ka pa rin ng antibiotic. So, iba yun. Diretso. Ang comfort care kasi, is Wala na, ina-assess mo na yung pagpanaw niya. Ang comfort care, tatanggalin mo na lahat, bibigay ka lang ng konting pain medication na high dose hanggang malagutan na siya ng So, hindi mo na ibibigay yung oxygen na required sa kanya before. Wala na. Pag dati Una siyang lang. intubated, pag nag-transition sila sa comfort care, hirap meron yan, niyang order set. Pag 2 liters nag-transition na ka lang. sa... Even 2 liters, wala. Room air. To room air. Yeah. Dati kasi, di ba, naalala ko, nagbibigay pa ng... Depende. Meron kasing mga relative din naman na ayaw pang Mag-suffer ganon, ng sudden. Ayaw nila ng sudden, ganyan. Or ayaw nila ng masyadong barbaric Bar- na iniisip nila kasi tanggalin mo lahat. Gusto nila. Painful. Pero kasi, kung naka-pain reliever pero kung naman susundin mo yung order talaga, yung absolute order na protocol, it should be nothing. It's just pain medication. So, minsan kasi kami, ayaw na yung masyadong brutal, lalagyan pa namin kunyari ng nasal cannula, pero wala naman lang talaga sa isa. Okay. Yan. So, going back, after naman ito, yung last na question ko sa'yo is, how do you handle the patient, diba? How do you handle? So, nasagot mo naman, ang ganda, magaling. And ito naman, how do you prepare yourself going to work? Paano naman ang sistema? Kasi most of the time, papasok kami, sabay kami gigising kami ng 4 or 4 a.m. Kasi parehas kaming morning shift. So, siya naman, papasok siya 6 o'clock, ang pasok niya 6:30. So, papagigising, ang aga gumising. Gumigising to, 6, 7 o'clock ang pasok. Gumigising siya ng, anong oras ka gumigising? 4:30. 4:30. 7 o'clock yung pasok. Kasi nga naman, babiyahe siya ng 45 minutes to an hour. Pero, okay lang yun kasi no traffic naman kasi it's morning. Max, So, how do you prepare warm this going to work? 1 minute in the microwave. Sige na. 30 seconds na lang. 30 seconds lang. So, how do you prepare yourself? Siyempre, Prepare for me, myself. I Ako kasi I can't imagine na mag-work talaga ako. Siyempre, ang bigat, ang hirap. Ako For kasi- me. Since I was a student, talagang lagi kong pine-prepare yung sarili ko bago ako pumunta sa lugar. Kunyari, sa pagpasok, lalo na sa school o kaya sa trabaho, lalo na dito sa ngayon, sa ICU, no? Ngayon, ang ginagawa ko, madalas, which is hindi ang ginagawa ko before. Same pa din.
kumain. Kailangan gising ka, kailangan kompleto tulog mo, of course. Tapos, Yeah, bawal siyang talagang kahit anong mangyari, kung may gagawin ka, cut yan. Kailangan at least 7 hours, 6-7 hours. Siyempre 8 is better, pero medyo imposible na ngayon ng 8 hours. So, dapat maayos ang tulog mo. So, kumain most of ka. the time, Bakit? meron siyang 6 to 7 hours na sleep. Yan. Which is maganda rin naman kapag morning person ka. That's enough na rin naman. So, pero sa kanya, syempre siya, kung pagbibigyan siya ng pagkakataon, pwede ba siya, gusto niya matulog ng 10 hours? Kasi hilig nito matulog. As in, favorite thing to do. Tapos, ayun. So, ngayon, syempre lesson na. Siyempre, bago ka umalis, kumain ka kasi Thank you, ang Max. na-experience ko sa Say hi to hospital. my vlog first. This is my vlog. Hi. Hi to my Ano ba itong viewers. host? Okay, then na. Itong Next. host to parang ako yata. Tanga, syempre may mga ganun, may mga adlib show nga. Host ka ba o ikaw talaga? Gusto mo dire-diretso, excited ka eh. Ako pa daw excited, Rap. Ako daw excited. Gusto daw dire-diretso. O, dali na. Tapos, Siyempre, kasi, ano ba, diretso ka na, o ikaw muna, adlib uli. O, sige. ganun ang vlog, yak kadiri. Ganun ba yung vlog? Oo, may counting Ikaw yung sasagot on behalf of your, ganun? Ganun ba yan? Tado ka. Sige na! So, di kasi, ang totoo Tanga, lang. syempre kapag ka nag-host ka, Tingnan mo. medyo sumusupport ka. Tanga, Wala sumasagot ka na. kasi. Paano ko pa sasagutin? Eh, nasabi niyo na. Sige Ano na. pa? Dali Ano? na. Redundancy? Okay, go. Oh. Maganda to, dapat nag-ano tayo, lumabas tayo, punta tayo Market Street, tapos doon tayo nagba-vlog and all. Maganda rin yun eh. No? Yan lang yung backyard mo. Ang ganda-ganda ng backyard mo. Yeah, anyways, Well, yun nga. Ang pinaka-importante sa lahat, sa totoo lang, sinasabi ko rin sa mga anak ko, the most important meal of the day is breakfast. Lalo na pagkataba ko sa hospital. Pagpasok, pagka-clock in mo, diretso kami ng huddle niyan. Kaya kailangan nakakain ka. Ito, ina-explain ko kung bakit kailangan ka nakakain. So, pagkain ka ng marami, nakapagkape na ako dito, nakakain, ligo, lahat kailangan. Pagpasok mo, clock in. Pag clock in mo, diretso ka sa conference room o kaya sa command center na tinatawag namin. Yung command center, yun ang pinaka-brain ng ICU namin. So, parang yun ang pinaka-center. Nandun lahat ng monitor ng mga pasyente. Meron kaming 50 beds ICU. So, yung 50 beds sa ICU na yun, meron kaming heart monitor sa command center. May malalaking doon, screen. Nandun lahat ng vital signs ng lahat ng pasyente at nag-a-alarm, makikita mo nag-a-alarm kung sino yung mga pangit, sino yung mga ano. So yun ang command center. Pagka-clock in namin, papasok kami sa command center and then mag-huddle kami, no? Ang tawag sa amin doon, huddle, before the start of the shift. So yung huddle, pag-uusapan namin, ano ba ang concern this previous shift? Ano bang input ng bawat nurse? Ano ba ang latest protocol na dapat namin sundin? Ano ang dapat namin paghandaan during the day? Probably, misa kasi merong JCO, merong tawag dito. May Jayco Donut ba to? merong magnet accreditation, merong iba't ibang health organization dito sa US na nagka-accredited. Nagka-accredit ng designation ng bawat hospital. Like for example, if your hospital is a magnet, sila yung ina-approve nila. So yun, during the day, sinasabi ng mga charge, meron kaming charge, meron kaming TL, meron kaming merit team. Ang merit team sila yung nagre-respond. Kami lahat sa ICU. Merit, ano ba yung merit muna? Ano yung merit? Ang merit team, sila yung nagre-respond sa code blue sa lahat. Sa buong hospital, ultimo so sa minsan ba hallway, sa nagme-merit parking ka lot. or Ay, hindi di pa pa, masyado? hindi Hindi pa. Okay. Di ba? So, Pero you can apply. You can, pero Ganda rin yun eh. Gusto ko rin yun eh. Ano yan? Sa ICU kasi 'di ba kayo talaga yung pumupunta. Kayo ba pumupunta pag merit ka, ikaw ang pupunta sa mga surgical ward, ganun. Pag may code. Kayo yung tatakbo So, doon. yun, kapag merit call, magre-respond ka ng rapid response. Ang rapid response, life-threatening condition ng mga pasyente, bumagsak ang BP. Ngayon, hindi sila pwede mag-start ng gamot doon sa floor. Kailangan i-start sa ICU. So, i-start na kagad ng merit yung bago ilipat sa ICU. Code blue, syempre, yung mga nag-cardiac arrest, nawala ng pulso, nawala ng paghinga. So, yun ang mga merit team. So, meron kaming merit team So, sa ICU. nire-ready rin yun in the morning.
Hindi, kasama namin. Isang Kasama team kami. niyo. Isang team kami. Nice. So, ICU nurses, merit Nag-aantay lang nurses, pala sila. TL, turn team. Meron kaming May turn team pa. May turn team kami kasi importante sa amin ang pressure ulcer. Talagang strict kami sa pagka-turn ng So, may patient. nagtaturn ng patient mo kada time to time? Not necessarily sila yung nagta-turn. Pero, syempre, sa dami ng beds, 50 beds kami, meron siyang phone, tatawagan mo siya, tabing ito-turn mo yung pasyente Patient. mo. Ngayon, kung hindi siya available, Nurse syempre, din ba yan, mga turn team? yeah, nurse. Nice. Galing, So, no? Galing, di ba? pwede- See, lagyan nandito sa US, kompleto. Everything, ultimo magta-turn sa patient, nurse, and all. So, nabalik tayo. So, ano ang routine? Pagdating mo, yun na nga, nag-huddle kayo. Ano susunod? So yung pag-huddle namin, nasabi nila lahat ng concern, nasabihin. Tapos may kita mo na yung assignment mo. Surprise kung ano assignment mo, kung nasan ka, kung sino yung pasyente yung hawakan mo. So pagkita namin ng assignment namin, tatanong lang yung charge, tatanong yung manager, nandun din pala yung manager namin. Kailangan may isang manager kasi meron kaming tatlong manager. No, tatlong manager, isang director. Wow. So at least isa sa kanila nandun sa huddle, tuwing umaga. Full stop. So, pagkatapos ng mga announcements, titignan mo na, makikita mo na yung assignment mo. So, kung saan ka. So, meron kaming pod A, B, C, D, E, F. Each pod consists of 10 rooms, 10 cubicles. Yung sliding door na salamin. So, yun, makikita mo kung nasang So, pod open ka. yan. Open. Like, ano? Yeah, open, 10, May curtain. paikot yan, each pod. So, pod A, paikot yan. Tapos may connection dito, tutuloy ka lang, Going to pupunta ka other. sa kabilang pod. So, each pod, wala kaming pakilamanan dyan. Sa pod A, kami magtutulungan, kami teamwork. Sa So, pod how B, many sila nurse sa magtutulungan. isang pad? Sa isang pod, edi 2 patient each. So, five nurses per na nurse. 2 patient per nurse. So, yun. Ayun lang. So, paano mo piniprepare yung Kaya sarili kailangan mo? Pagkakuha mo ng pasyente mo, anong unang-una mo nang ginagawa? Pagkadating mo pa lang, lalo na kami sa ICU, pagkadating mo pa lang, syempre ang timing mo, nandyan lahat ng doktor, timing din ng round sila. So kasabay mo sila, nag-rounds kayong lahat. Pagkapasok mo, since most of the time, ang medication mo naman is mag-start ng 8 onwards. So meron ka, papasok kami, pagdadating kami siguro mga eksaktong 7:10, tapos na yung huddle, mga 7:10, 7:05. So from 7:05 up to 8 o'clock, you have time to review your patient's chart, review the patient's laboratory. Ano bang ipaprioritize mo during the day? Ano bang, mag-set ka ng goal plan. Ano bang goal ko sa pasyente na to? For example, pangit ang laboratory niya sa dugo. Ano ba? Kailangan ko ba i-prioritize yung blood niya? Kailangan ko ba i-prioritize yung electrolytes niya? You should prioritize. Ano ba? Hirap na ba siyang huminga? Or, nasa na ba ako? Nawala na. Vital signs mo. So, yun nga. So, 7:05, darating ka sa pad mo. 7:05. Meron ka Tagal din pala ng huddle. hanggang 8 o'clock. Ang huddle namin, magka-clock in kami, mag-start ang huddle ng 6:45. Ang 15 minutes yan, to 20 minutes. Grabe, no? Siyempre, ang dami namin hindi yung tsikahan. Lahat yun importante. Ang dami nilang binabasa. Ang dami mong suggestion. Minsan may nangyayari pa, nagtatalo-talo sa huddle. May nagsasabi ng mga concern nila, ganyan. May nagsasuggest. Like, pinaka-worst namin kahapon. Yun. So yun, basta kulang kami sa staffing. Yung manager naging merit. Wala kaming merit. Yung merit, isa lang na dapat dalawa. Wala kaming TL, wala kaming turn team. Isa lang, charge lang. Tapos may mga nag-tripled. So, gano'n nangyari kahapon, mga ganyan. So, dapat ready ka talaga. Pagdating mo. Kaya dapat talaga kumain ka dahil Kumain ka, hindi mo you don't know. susuungin Hindi mo alam yung mong gera. Nako, hindi mo alam. So yun nga, pagpasok ko, 7:05, check ko yung pasyente. O, kita ko na, mabilisan lang. Kasi kapag alam mo na yung ginagawa mo, pag tignan mo, pak. O kaya, i-receive ka ng report eh. Bibigyan ka na ng hint ng kasama mo, hey, yung pasyente mo, yung pasyente natin, naka-max na to na BiPAP. So, ibig sabihin, nasa dulo ka na ng hangganan bago siya i-intubate. Nice. So, kung prioritization lang ang pag-uusapan, syempre, yung airway mo nanganganib na. So, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Pag ang gagawin mo doon, check mo kung talagang tama yung sinasabi niya sa setting. Pagkatapos, wala ka naman gagawin. Tawagan mo yung RT mo. Kakausapin mo yung RT mo. Hey RT, anong plano natin dito? Anong plano? Nice. Nakausap mo na ba yung doktor? Na-titrate nyo na ba to? Ano bang ginawa mo dito? Nag-breathing treatment ka na ba? Lahat. So sinabi ng Make RT, sure mo. sinabi ng RT June, okay na. Nagawa ko na lahat. Nabigay na namin. Ang sabi ni Doc, standby na daw kami. Ganyan-ganyan. Okay.
O sige, sabihan nyo lang ako kapag mag-i-intubate na. O kaya, hindi, basta makikita mo naman yun, kahit di ka na nila sabihan, magtatakbuhan na lang bigla yan. So guys, di ba ang hirap? Imaginein mo ang pasyente mo, ganun na, agaw buhay na. Nandun na siya sa pinakataas na level ng oxygen na nare-receive niya. Tapos ikaw as a tao, as a nurse, ikaw yung mag-handle nun. So ang hirap nun, guys. Imaginein mo yun. Parang hindi ko kaya. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Parang, di ba? So, bawa tayo sa mga ICU nurse, sa magagaling na mga nurses na ICU, because sila talaga Hindi yata ako yun. Sila talaga yung Extra lang ako dun. sa mga ICU nurse na talagang, syempre, dedication nila bilang isang nurse talaga. Syempre, kapag ikaw nag-ICU ka, tanggapin mo na ang pagiging nurse mo, hindi lang basta-basta. Talagang ikaw ay sasalba ng buhay. Imagine mo yun, no? So, ikaw, hindi ka pwede magkamali. I mean, pwede ka magkamali, pero there's a little no room for mistake kapag nasa ICU kasi maling galaw mo. Yeah. Pwedeng mawala na siya sa earth. Marami, diba? marami Imagine kung di mo yun iti-check or hindi ka naging sa mga plannings mo, maaaring may mangyaring hindi maganda sa pasyente mo na which is ang lisensya mo nanganganib. Mas mataas ang lisensya nila is nasa crucial stage, 'di ba? So, 'yun ang hinaharap ng mga ICU nurses natin. Kaya saludo tayo sa mga ICU nurse. So then after that, Ano pa ba? the whole day you're just monitoring everything. Monitoring. Walang tigil, imagine. Pag-i-start ka, alas 7. Pagpasok mo, alas 7, alas 8, meds ka na. Medication. Ang medication mo, halos oras-oras na yan. Dire-diretso. Plus, on top of your medication, nandiyan pa yung mga demands ng mga relative, nandiyan pa yung conference, nandiyan pa yung blood transfusions mo. Minsan, meron ka pang dialysis machine, continuous dialysis machine. Inaatupag mo pa yon. Meron kang CRRT na tinatawag. Kami nag-dialysis din kami. Dialysis na yung pasyente. At the same time, nagbibigay kami ng gamot, Kumbaga nagbibigay kami lahat ng ng dugo. organs Lahat. concern nyo. Malas-malas ka, sumusuka pa ng dugo, dumudugo lahat ng parte ng katawan. Aayusin mo pa yon on top. Dalawang pasyenteng ganun, imagine ang ginagawa. Minamanage mo. So yan ang buhay namin sa ICU. Mahirap na. Pero sabi nga nila, lahat naman ng bagay, kapag natutunan at nagamay mo, hindi na ganun kahirap. Gaya ng mga taong nakakakita, lalo yung mga relative madalas. Pag nakita kami ng mga relative, lagi yung common madalas. Paano? Nakakanga talaga sila, sabi nila, paano mo nalalaman yung gagawin mo? At paano mo na pagsusunod-sunod lahat ng ginagawa mo? At paano mo nagagawa yan ng dire-diretso? Sabi ko, wala, mapapangiti ka na lang. Sabi ko, minsan kasi parang muscle memory mo na lang, reflex mo na lang, hindi mo na alam. As long as na, lagi mong tatandaan sa ICU, kapag ikaw yung nurse sa ICU, lagi mong tatandaan, as long as na-covered ka ng mga doctor's orders mo, Documentation mo dapat maayos. Oo. Dapat on time, maayos, on time. Yeah. You will never go wrong sa ICU kapag ikay marunong sumunod sa doctor's order. Yeah. So parang ako kasi Pero parang kasi may mga doktor dyan sa amin, lalo na sa amin, mga terror sa amin. May mga terror syempre sa amin. higpit niyan. Imagine, Syempre, hindi how mo do rin- you handle doctors din naman pala? Hindi mo sila masisisi kasi frustrated din sila. Meron silang meron silang knowledge to manage the patient. Na hindi But mo it will never work kung hindi ikaw ang kamay nila eh. Taga-order lang sila, utak sila, ikaw ang kamay. Mag-order sila for example ng gamot, hindi ma-execute yun kung hindi mo ibibigay yun. Ngayon, napoprostrate yan sila kapag nag-order na sila, Hindi nagawa. pero hindi pa rin nagagawa anong oras na, anong petsa na, lalo na depende sa gamot. Na rin, gamot mo, Especially kasi, pangpataas ang blood pressure. In-order niya na. Yung gamot na yon kapag in-order nila yun, as span of 5 minutes, kailangan ma-start mo yun. So, ICU. hindi unboxing kasi pag unboxing medyo, alam mo na, hindi type ng mga tao yan. Oh, ano pa yung tanong mo? So, yun na nga. So, after that, so alam mo na, yung kasama ko sa bahay, medyo stress siya. Yeah. At lagi siyang mabigat ang kanyang pinagdadaanan everyday. So, pero namamanage siya pa rin yung after work, kakain ng dinner, and nanonood ng TV, and then, you cannot hear anything about sa trabaho sa kanya. Pag nalabas niya sa trabaho,
everything is nandun na, iniwan niya na doon. Inano niya na, kinalimutan niya na ba? And, acting as a father na siya pagdating sa bahay. So, yun naman yung kagandahan doon. Kasi, pero di mo maiaalis at makikita mo pa rin talaga na medyo, syempre, stressful ang work. Especially pag papasok siya. Kasi, syempre, hindi basta-basta hawak niya buhay ng tao eh. Hindi naman hindi laro ang pagtatrabaho doon. Pero, yun nga, sabi nga nila, totoo yung kasabihan na kapag gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo yan maituturing na Burden sa'yo. burden or mako-considered na trabaho talaga, na work. Ano yan eh, parang mas siguro makakategorize talaga. mo yan na, things that makes you happy. So, yun. Tama, di ba? Makes your heart full. So, kapag Fulfillment. kapag ginagawa mo yung bagay na ganyan, na gusto mo, hindi mas less ang, although stressful ang environment, mas less ang stress na ma-absorb mo kasi nga gusto mo yung ginagawa mo. Enjoy ka sa ginagawa mo. So yun lang naman. Mahirap, overwhelming sa simula. Sa simula lang 'yan. Lahat ng bagay, ako naniniwala ako, lahat ng bagay walang imposible. Basta nagawa ng isang tao, Magagawa mo din. kaya mo din gawin. 100%. Kaya mo din gawin. Sa bagay. Totoo din naman yan. Magi-struggle ka ilang buwan, sa mga ng buwan, taon, pero darating yung time na kung gaano siya ka-expert doon, magiging expert ka Expert ka din. din. Yeah, So, true. ganun lang kasimple. Totoo yan. Naniniwala ako doon. Pero basta gusto mo yung ginagawa mo. Ako naman, when it comes sa emotional, medyo ayoko niyan. Which is, nandun naman ako naniniwala ako lahat na pag-aaralan. Pero ayoko lang talaga ng, Hindi, vulnerable titigas ka ako eh. siguro. Vulnerable ako when it comes sa mga cancer. So, hindi ko kaya yan ginagawa niya. Kasi hindi ko kaya mag-deal Kasi sa mga meron cancer. kang So, ito lang guys, number 1, hindi sila doon sa kanilang hospital, basic lang ang breast cancer. Is Parang Jade hindi coming? na. Where? Here, in our house. No. Jade? Yung call Jade. Ay, iba daddy. Call Ang them to play breast cancer sa hospital nila, hindi masyadong big deal na. Kakaibang cancer. Meron kaming mga, sa ICU, bihira ang breast cancer na nakarating sa amin dahil breast cancer. No? Dito kasi medyo Meron kami, maganda na. nadadala sa amin sa ICU ang breast cancer patient. Terminal na. Kapag pinabayaan nila. Mm-hmm. Most of the time, yung mga stage 4. Pero pag stage 1, stage 2 breast Hindi pinansin. cancer, Hindi walang pinansin. napupunta sa amin yan. So imagine, sa atin sa Pilipinas, most of the Malalala time, ang sa amin, puro leukemia, sarcoma, Kakaibang brain cancer. cancer, ganyan. kakaibang cancer guys. Lymphoma. Mga blood cancer. Ang tawag namin dyan is liquid tumor. Di ba may solid tumor, may liquid tumor. Ang liquid tumor, yan yung nasa dugo mo. Which is yun ang mahirap talaga na type of cancer. Kasi ang solid tumor, most of the time, ang management, lalo na kapag hindi pa nagme-mets, surgery, and then radiation ng konti, okay na. Ang liquid kasi, imagine dumadaloy siya sa buong katawan. Totoo. That's why guys, ako ay genetic test. Nagpa-genetic test ako. Tama. Genetic test is nakikita nila sa blood mo kung meron kang Ilang percentage na ilang percent na na magkaka-cancer nagkaka-cancer Pero ka at actually, nade-detect nila. okay nga yun sa'yo. No, negative ako. Thank God, di ba? Negative naman ako. So, Which is weird kasi yung mga kapatid mo. grabe siya. Which is I mean, kasi may percentage lahi. kasi sa'yo, zero halos. zero. Negative, Zero, as in negative. So, thank God yun. May percentage kasi. Kaya guys, kung kayo ay mayroon kayong genetic, ang kapatid, nanay, parents, do the genetic cancer test. Anong tawag dun sa test na yan? Kalimutan ko na kung anong Isa, basta something like that. Kukuha ng kanila ng dugo and then ititest nila yung dugo mo. Titignan nila kung nagra-run ang cancer sa iyong blood. So, sa blood pala, kita na nila kung Merong Natera yung ginawa mo. Natera. Natera cancer gene testing. Yun yung ginawa ko. Which is, I don't know. Wala akong idea na gagawin. Yun pala yun. Yun yung pinapagawa niya sa akin that time. So, wala akong idea. Akala ko lang something na kung ano lang. So, nalaman ko, tinignan overall. Ayan o.
The power of hereditary cancer test. Tinitignan kung meron ako nasa genes ko talaga, kung nasa hereditary ko ang cancer. So, kunting hindi, wala. Ay, hindi. Natera yung company pala. Company. Pero ang ginawa natin sa'yo, ano ko yung BRCA, BRCA. Yan, yun yung ginawa sa akin. So, guys, Genes if ng cover ng insurance, cover ng inyong card sa work, do it. Do it. Always remember, prevention is better than cure. Yeah. Tsaka, iwas stress, iwas problema. Pagka may problema kayo, always sabihin. Sabihin, wag kimkimin. Wag kimkimin. Kung talagang galit kayo, ilabas nyo yung galit nyo. That is one of the best way para, syempre, wag nyong damdamin yung mga yan. So, di ko alam kung paano niya natagalan yung work niya na nasa cancer siya na facility. So, all in all, happy sa Oo work. naman, yeah. If you were gonna given a chance, you're gonna change your plans, Not this time. I'm okay. Happy ako sa team. Alam mo kasi, maganda yung team namin sa MD Anderson. Mababait yung mga workmates ko. Hindi professional, lalo na yung mga managers namin. Very considerate. So, number one talaga yan, na reason din, one of the most, tawag dito, diba? Most bakit ka mag-i-stay? Bakit ka, reason na bakit ka mag-i-stay. Siyempre, workmate, Yung workplace. manager namin kasi nakakausap namin, nag-aayos sa mga schedule namin, kausap namin. Frontline ng mga managers talaga napakagaling. Number one yun. So, kung happy ka sa And MD workplace Anderson mo, also, as a company, they are great company. Sobra. Ang retention nila, siguro dito sa na-experience ko sa US sa pagtatrabaho ko, ito na yung pinakamataas na retention talaga. Ang nurses sila, lahat ng mga empleyado na ultimo from the housekeeper, tawag dito, mga unit secretaries, 20 years, 15 years, 20. well, napakagandang topic. I like it. Ano ba yan? I like Totoo the ba yan? topic. I like the, about life, masarap pag-usapan ng buhay-buhay natin. So, subscribe na kayo sa amin kasi possible may gagawa pa kami ng mga iba naming vlogs. Ito yung start. Actually, hindi to pulido for sure. So, i-edit pa namin to. I-edit pa namin to ng editor ko. Ayun ang editor ko. May editor ako. So, IT department namin. Sige na, send mo naman yung giveaway mo. So, you guys, subscribe. Wag mo ba kami naniniwala sa ganyan? Diba? Magalit sa May nagagalit. So, Yung unboxing, naging vlog from unboxing. so guys, ayan. Maganda yung topic. So, gusto ko yun. 1 hour unboxing. 1 hour. Okay, bye! Bye guys! So, the next time, papalitan namin yung aming background. We will try to do it outside. Lalabas naman kami. Pakita yung mga ginagawa dito and all. Which is alam naman namin na magugustuhan ng mga tao. So, just subscribe lang. Bye!